Praise God! Isang maulang Miyerkules po sa lahat ng taga-subaybay ng ating daily morning tilaok. Welcome po at sama-sama po tayong makinig at magbulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ako po Sister Janet Baba ng TSCCFI at bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Praise God! Hallelujah Jesus! Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa kabila ng sungit ng panahon. Hindi po yan hadlang para hindi po namin maramdaman yung goodness nyo sa bawat isa. Kaya naman po sa mga oras na to, patuloy kayo po ang mangusap sa pamamagitan ng inyong mga salita. Makapagbigay pa rin po to ng encouragement sa lahat po ng makikinig. At maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang ating verse po sa umagan to, 1 Samuel 3:9. He told Samuel, "Go and lie down. If he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.' So Samuel went and lay down in his place." Ito po ay pinamagatan kong "Speak, Lord." At 1 Samuel 3:9, masasabi po natin yung verse na to ay patungkol po sa kung paano ang Diyos ay nananawagan sa kanyang servant, kung paano niya i-reveal yung kanyang mensahe sa kanyang follower. Makikita rin po natin dito yung desire ng ating Panginoong Diyos na magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang mga tagasunod. At dito nga po sa verse na to, nakita din po natin kung paano ang ating Panginoong Diyos ay nakipag-deal kay Samuel. Si Samuel po ay nasa pangangalaga po ng priest na si Eli. Alam po natin yung background ni Samuel. Siya po ay dinedicate ng kanyang ina na si Hannah sa temple ng ating Panginoong Diyos para maglingkod po dito. At minsan nga po sa kanyang pamamahinga ay nagising po siya sa tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. At dito nga po ay tumakbo po siya kay Eli dahil ang tingin niya po, ang akala niya po ay ito po yung tumatawag sa kanya. At nangyari po ito ng 3 beses. At dito po ay napagtanto rin po ni Eli na ang tumatawag po kay Samuel ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sabi niya po dito sa verse 9, "Yumaon ka, mahiga ka at mangyayari na kung tatawagin ka niya ay yung sabihin, magsalita ka Panginoon sapagkat dinirinig ng iyong lingkod." So ganun nga po yung nangyari. Si Samuel po ay nakatanggap ng mensahe mula sa ating Panginoong Diyos. Dito nakita natin kung paano naging pagtugon ni Samuel sa tawag ng ating Panginoong Diyos. Nung inusal niya po yung mga salitang ito, pinakita niya yung pagpapakumbaba at pagpapasakop sa will ng ating Panginoong Diyos. Na makikita rin natin kung sa atin yung kahalagahan na dapat pag narinig mo yung pangungusap ng ating Panginoong Diyos, dapat bukas yung puso mo, bukas yung isip mo, para mapakinggan mo at intindihin ano nga ba yung mensahe at nais iparating ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ito rin po yung pagpapaalala sa atin na kung tunay kang lingkod ng ating Panginoong Diyos, nandun po yung focus at pagsunod sa kung ano man yung direksyon na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Na pag sinabi mong, "Speak, Lord, for your servant is listening," makikita mo yung deep connection mo sa ating Panginoong Diyos at willing kang tumugon sa panawagan niya. Kaya nga po, masasabi natin na yung verse na to ay challenge din po sa bawat isa sa atin na kung paano sa kalagayan ni Samuel, masasabi po ba natin na ready na tayo na makinig at sumunod at magtiwala sa kung anuman ang plano ng Diyos sa ating buhay. Just like Samuel, may we also be willing to listen attentively, follow faithfully, and serve wholeheartedly as we walk in God's ways. Paano nga bang mangusap ang ating Panginoong Diyos? Bawat isa sa atin ay nagnanais na marinig ang tinig ng Diyos. Tama po ba? Ngunit paano nga ba? Posible po ba ito? Talaga bang nangungusap si Lord? Kung oo, paano po ba natin siya mapapakinggan? Sa bawat relasyon, alam po natin hindi po ito magtatagal, hindi po ito titibay kung wala pong komunikasyon. Ganon din po sa ating Panginoong Diyos.
Para lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos, importante yung komunikasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Dapat marunong din tayong makinig sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang kaparaanan. At habang lumalago po tayo sa ating pananampalataya, natututunan mo na makinig sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Tulad nga po ng sabi sa John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Kaya, ito po yung, share ko po yung iba't ibang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos kung paano po siya mangusap sa atin. Number 1 po, God speaks to us through His Word. Ayan. Yung Bible po, yan po ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay ma-equip. At ayon nga po sa 2 Timothy 3:16, ito ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos magagamit sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, sa ikatututo natin sa bawat katwiran. At kung hindi natin, kung ine-neglect natin yung kanyang mga salita, hindi natin mapapakinggan kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng kanyang mga salita, doon siya nangungusap sa atin ng personal. At doon din natin mararamdaman yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kung may mga pagkakataon na may mga pinagdadaanan tayo, mga mahirap na sitwasyon o pressure, habang nagbe-meditate tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, mararamdaman mo yung leading niya, mararamdaman mo kung ano yung nais ng Diyos na direksyon na dapat nating tahakin. At dito matututo tayo na mag-obey sa ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga circumstansya na nararanasan natin. Ngunit ang tanong, handa ka bang maniwala sa kung ano man yung sasabihin ni Lord sa'yo sa pamamagitan ng Bible? Kung ready ka, ihanda mo yung puso mo para sa mensahe ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung i-reject mo rin lang yung Word of God, hindi mo rin maririnig yung message ni Lord sa'yo. Once na mangusap ang Lord sa'yo, hindi ka lang basta mag-a-agree, hindi ka lang basta makikinig. Kailangan sasabayan mo to ng pagsunod sa salita ng Diyos, pagsunod sa instruction ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa John 14:21, "If a man love me, he will keep my word." Number 2, God speaks to us through prayer. Ayan, minsan nakakalungkot po, yun laman po ng panalangin natin, ano lang po yung gusto natin, ano po yung mga kailangan natin. Pero kung tunay yung prayer natin, ang focus natin dun sa magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos, dun sa love ng ating Panginoong Diyos. Two-way conversation. Kakausapin natin si Lord, kakausapin din tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, habang lumalalim tayo sa pananalangin, nawawala na yung focus mo sa pangangailangan mo, kundi mas dun sa kung ano ba yung nais ng ating Panginoong Diyos. At magpo-focus ka dun sa love and power ng ating Panginoong Diyos. Kapag nananalangin ka, alam natin na nakikinig at sumasagot ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga, sumasagot siya ng oo, sumasagot siya ng hindi, at sumasagot siya ng maghintay. At habang lumalalim ka sa prayer mo, nakikilala mo siya ng gusto. Nauunawaan mo, ano ba yung nais niyang ipahatid sa'yo. Importante lang na maging sensitive ka talaga at obedient ka. Andun din yung patient mo sa kung ano yung tugon niya sa bawat isa sa atin. Number 3, God speaks to us through others. Ang Bible ay puno ng mga kwento na kung saan, paanong yung Diyos ay nagpahatid ng mensahe sa pamamagitan ng iba't ibang tao para parating din sa ibang tao. Ngayon, sa atin din, may mga kaparaanan din ng ating Panginoong Diyos. Minsan nangungusap siya sa pamamagitan ng ating mga kaibigan, sa pamamagitan ng ating magulang, sa pamamagitan ng ating pastor. At minsan, sa mga tao na minsan nga hindi pa natin kilala. Diba? Pero mga kapatid, ang isang magandang lugar para mas marinig mo yung mensahe ng ating Panginoong Diyos ay sa gawain na kung saan nandun yung mga mananampalataya. Mas maganda na napapaligiran tayo ng mga believers. Sabi nga sa fellowship natin sa ating Panginoong Diyos, sa fellowship natin sa ating mga kapwa mananampalataya,
minsan makikita natin, ginagamit sila ng ating Panginoong Diyos para mangusap sa atin. Ganon din yung mga mensahe na napapakinggan natin. Kaya ang sa atin lang talaga, magiging sensitive tayo. Ano ba yung mensahe ng ating Panginoong Diyos sa atin? Number 4, God speaks to us through circumstances. Yan. Importante sa atin na maging sensitive tayo sa pangungusap ni Lord dahil minsan nangungusap siya sa iba't ibang sitwasyon. Minsan, habang nagfo-focus kasi tayo kay Lord, isa nakikita natin, meron mga masasakit na bagay. Meron mga, bawat isa naman sa atin ay hindi exempted sa mga pagsubok. Minsan dumadaan tayo sa mga ganon. Pero mas makikita rin natin kung paano mangusap ang ating Panginoong Diyos sa mga ganon sitwasyon. Kung paano niya tayo nililid, kung paano niyang yung mga problema natin ay nadadaanan lang natin ang hindi nang nandun yung tagumpay lagi pagkasama natin ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam natin sa ating Panginoong Diyos ay walang imposible. Kung ano man yung sitwasyon natin, mas mag-focus pa rin tayo sa love ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, kung hindi buo yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos, huwag kang mag-expect na maririnig mo yung tinig niya. Ngunit kung malalim at buo yung relasyon mo sa ating Panginoon Diyos at ihanda mo yung sarili mo na ma-experience yung goodness ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang bawat isa sa atin, iba-iba po yung level ng relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. At minsan na ating Panginoong Diyos, may iba't ibang kaparaanan din kung paano mangusap sa atin. Kung sa pamamagitan man yan ng pagbabasa ng Bible, pamamagitan ng panalangin, pamamagitan ng ibang tao, o sa mga sirkumstansya ng ating buhay, importante maging sensitibo po tayo sa kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos. Prayer focus po natin. Pray for people who are ready to hear Him, but who also have a ready heart to obey. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, bagamat may mga iba't ibang circumstansya ang aming buhay. Lord, mangusap po kayo sa kaparaanan na aming mauunawaan. Ano man po yung kaparaanan na nais nyong gawin sa bawat isa sa amin upang maramdaman po namin yung mensahe nyo, ma-reveal yung mensahe nyo sa bawat isa. Lord, help us, Lord, na nandun lagi yung pagsunod, na sa bawat maririnig naming instruction, wala pong hindi namin ito i-reject, kundi nandun po yung pagsunod. Dahil alam po namin, ang lahat po ng mensahe nyo sa amin ay may purpose. Kaya naman po, patuloy patibayin nyo po kami, ano man po yung nangyayari sa aming buhay. Hindi po ito maging sagabal, kundi ito pa po yung mag-encourage sa amin para lalong maglingkod, upang mas lalo po naming marinig yung tinig nyo sa bawat isa po sa amin. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Alam po namin yung victory pa rin ay nanggagaling po sa inyo. Kaya maraming salamat po. And sa mga oras na to, pinagpipray din po namin si Merlin Tejerero na mag-undergo ng biopsy. Patuloy po kaming nananalangin na ano man po yung nararanasan niya, ano man po yung mga discomfort na kayang nararamdaman sa kanyang katawan. Lord, alam namin, by your stripes, Lord, nandun na po yung kagalingan. Kaya Lord, kiniklaim po namin na magiging negative po yung result. At ano man po yung magiging resulta, Lord, tulungan niyo po siya na ibigay niya po yung buhay niya sa inyo. Makita niya po yung purpose niya, kung bakit niyo po siya pinagaling, kung bakit niyo po siya tinawag. And let your will be done sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, na makita po nila yung kahalagahan ng pag-worship sa inyo in spirit and in truth. Kaya po sa lahat po ng yan, alam po namin lagi pong may victory. At muli po, patuloy kayo po mag-ingat sa bawat isa sa aming mga kapatid na naghahanap buhay. Lord, masama po yung panahon, but Lord, alam po namin na nandun yung protection nyo sa bawat isa sa amin. Kaya alam po namin, kung kasama namin kayo, wala pong imposible. Nandun po yung protection, nandun yung leading nyo, at patuloy yung victory belongs to you, Lord Jesus. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. Kaya God bless po sa lahat ng ating tagapakinig.